Napigilan ka na ba sa traffic dahil sa isang mabagal na sasakyan? Ngayon, imaginein mo ang isang container ship. Isang dambuhala na kasing haba ng 4 na football fields at kasing bigat ng daan-daan libong tonelada. Kapag nasa gitna ng dagat, mabilis ang mga yan. Pero pagdating sa masisikip na ports at harbors, literal silang clumsy giants. Hindi sila pwede basta-basta magpreno, mag-U-turn ng walang mababangga. Enter the tugboat. Maliit, maingay, pero huwag masyadong maliitin. Sila ang mga bouncer at bali drivers ng karagatan. Today, hihimay natin kung paano nagagawa ng maliliit na bangkang ito na pasunurin ng mga higante. First question, paano sila nakakabuhat ng ganung kabigat? Well, it's about the bollard pull. Isipin niyo ang tugboat bilang isang bodybuilder na puro muscle. Habang ang normal na barko ay ginawa para sa speed, ang tugboat ay ginawa para sa torque at traction. Ang kanilang makina ay pwedeng umabot ng 5,000 hanggang 10,000 horsepower. Ang sekreto nila ay ang kanilang propellers o yung tinatawag nating azimuth thrusters. Unlike regular boats na kaliwat kanan lang ang liko, ang thrusters ng tugboat ay pwedeng umikot ng full 360 degrees. Ibig sabihin, kahit anong direksyon, paurong, patagilid o paikot, kayang-kaya nilang itulak o hilain ang barko ng walang kahirap-hirap. So paano ba ang strategy? Usually hindi lang isa, kundi dalawa o higit pang tugboats ang umaalalay sa isang dambuhala. May dalawang main methods, pushing and towing. Una, pushing. Dito dinidikit ng tugboat ang kanilang nose o yung harap nila sa gilid ng barko. Don't worry, balot sila ng makapal na rubber fenders. Yung mukhang dambuhalang gulong para hindi magasgasan ng barko. Pangalawa, towing. Dito naman, gumagamit sila ng tow lines na gawa sa high-strength synthetic fibers. Mas matibay pa to sa bakal. Ginagamit ito kapag kailangang hilain ang barko palabas o kapag masyadong malakas ang agos ng tubig. Para silang sumasayaw sa tubig, with the guidance of a harbor pilot on the bridge of the big ship, nagbibigay sila ng instruction sa mga tugboat captains via radio. Easy push on the port side o kaya pull back on the astern. Precision teamwork ika nga. So bakit hindi nalang gamitin ng malalaking barko ang sarili nilang makina? Isipin mo to. Subukan mong i-park ang isang trailer truck sa isang masikip na garahe gamit lang ang 100 miles per hour na engine. Disaster, di ba? Ang malalaking barko ay may tinatawag na momentum. Kahit patayin mo ang makina niyan, tatakbo pa rin yan ng ilang kilometro bago huminto. Sa port, kailangan ng surgical precision. Isang maling galaw, pwedeng mawasak ang dock o lumubog ang ibang bangka. Ang tugboats ang nagsisilbing brakes at steering wheel nila sa loob ng harbor. Kaya sa susunod na makita tayo ng dambuhalang barko sa Manila Bay o sa kahit anong port, hanapin nyo yung maliit na bangka sa paligid nila. Sila ang mga unsung heroes ng maritime industry. Proof lang ito na hindi lagi nasa laki ang lakas. Minsan, kailangan mo lang ng tamang leverage, matinding makina at pusong palaban para mapagalaw ang mundo. If you enjoyed this video, don't forget to like, follow, and share this video na din sa mga friends nyo out there. Ano pang how it works ang gusto nyo makita? Comment down below. Hanggang sa muli, keep sailing!